Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Walang kaliwaan sa ating pagmamahal. Walang kaliwaan sa pag-ibig. Magandang araw po sa atin lahat. Ito na naman po tayo sa ating usapang kaliwaan. Nasubukan niyo na bang kaliwain? Ikaw, RB, nakaliwa ka na ba? Wala daw. Siya ang nangangaliwa kasi. Ano ba ibig sabihin ng pangangaliwa? Left turn, no? Diba? Kasi sa relasyon, kasi ang pinag-uusapan po natin ngayon ay ang relasyon. Yun. Relasyon po tayo ngayon, Ano nga ba mga palatandaan ng ikaw ay kinakaliwa? Assuming tayo po ay yung sign na, ano ibang ibig sabihin? O ano ang mga sign na ikaw ay, o ano ang mga palatandaan na ikaw ay posibleng mayroong third party? Ang mga signs may na maaring may kinakaliwa na sa relasyon. Biglang pagbabago sa ugali. Mula sa sweet naging malamig. Madaling magalit. O irritable. At parang laging may iniisip. Di ba? Yung mga totoo yan. Di ba? Biglang pagbabago ng ugali daw. Yan. Ano pa yung mga ibang titignan natin? Sa relasyon, siyempre, kailangan kilala mo ang taong iyong pakikisamahan. Yan. Madali siyang magalit. Diba? Irritable at parang laging may iniisip. Laging busy o biglang nagiging abala. O RB. Madalas overtime daw pero walang dagdag sa kita. O, alam niyo na yun. Diba? Biro mo nag-overtime mo, tapos kung tinignan mo yung wala naman pala, di ba? Laging may lakad na hindi kasama ka. Oh. Pagbabago sa pag-aalaga sa sarili, iba. Ang babae, mas malakas ang kutob eh. Ang lalaki. Ayan na. Laging may lakad, hindi ka kasama. Pagbabago sa pag-aalaga sa sarili, lagi nakapustura, di ba? Yun, lagi nakapustura. Lagi may lakad. Pagbabago sa pag-aalaga sa sarili, yan, mga sign. Biglang naging conscious sa itsura. Di ba? Ay, pabango. Diba? O yung outfit, ibang-iba ba? Dati, kahit ano lang, di niya iniisip. Ba, ngayon, iba na. Diba? Yun, ang ibig sabihin nun. Pero yung pag-aayos siya sa sarili niya, hindi para sa'yo. Oh, diba? At syempre lagi nakadikit sa telepono. Pag ang cellphone ay mayroong, RB? Pag ang cellphone ay mayroong password, duda ka na. Magduda ka na. Diba? Meron bang ganon? Yun, may password. Ayaw magpahawak ng phone. Ayaw niya ipahawak. Pupunta sa banyo, laging dala-dala yung telepono. Diba? Kasi baka mag-ring nga naman at ikaw ang sumagot. At biglang may mga sikreto, di ba? Sabi, tatawag siya, mahihina lang. Hello, kumusta? Wow. Lagyan mo to ng title sa taas, RD. Laging silent mode o palihim kung tumawag. Ano na yun? Naku, saan ba na doon? Ay, naku. Pag-iwas sa intimacy. Hindi naman lambing. Iba na ang paghalik. O, pati ba yun? Pagyakap.
o pakikitungo. Parang may pader sa pagitan ninyong dalawa. Biglang pagiging defensive. Konting tanong lang, galit na. Hindi naman siya senior, di ba? Senior kasi, bisan, talaga, irritable na yung tenga, di ba? Sabi mo, konting tanong mo lang, nagagalit mo. O may sinabi ka lang na, bakit nakaganyan ka? Di ba? Saan ka pupunta? Tandaan ninyo to ha, mga girls. Kapag kayo ay, anong tawag doon? Kapag kayo ay tinatanong, tinatanong kayo sa kayo pupunta, anong oras ka darating, etc. Lahat ng mga tanong, concern lang sa'yo yung kapartner mo. Naintindihan niyo yun? Pag hindi ka tinatanong, bahala ka sa buhay mo. Diba? Yung ibang kapartner, nagagalit doon. Diba? Nagagalit. Kunting tanong lang, galit agad. Diba? Parang lagi may tinatago. May nagtuturo o nagbibigay ng clue. Sino ba yun? Parang di ba talaga niya? Yung mga kaibigan, kakilala o kapitbahay ang magkukwento o magpaparinig sa'yo. Pagka wala ng pagmamalasakit sa'yo o wala ng pakialam sa emotion mo, hindi kanya napapansinin masyado. Hindi rin interesado sa mga plano ninyong dalawa na dati ay planong-planado. Pag nagpaplano, dalawa kayo, di ba? Yun. Pa-cute-cute pa. At ngayon wala ka interest sa mga plano, kahit mag-on lang kayo o kahit sa yung parang kayong dalawa pa, mag-on, parang ganon, ay titingnan mo na rin siya kapag kung napapansin niyo yung mga sulat ng mga nakaraan na binasa namin, nagbabago, sabi, di ba? O yung ganun. Kaya kailangan maging ka. Kasi kailangan lagi kayong interesado sa bawat isa. Diba? So, sabi nga natin, mga paalala namin sa inyo, ang mga ito ay hindi 100% nakatibayan na. Hindi yun. Hindi 100%. Baka nagkakamali lang din. Mga sign lang naman, sintomas, ika nga ng sakit. Pero dapat magsilbing hudyat para kamustahin ang relasyon, mag-usap ng tapat, o humingi ng gabay. Naiintindihan ba natin yun? Ibig sabihin, ang mga sign na nabanggit ko kanina, hindi yan 100%, di ba? Minsan kasi meron din naman mga problemang kinakaharap, kaya nagkakaroon ng problema. Pero, sign pa rin siya na pwedeng mangyari. Kaya, kailangan daw, sabi nga pag-usapan, dapat ito ay mga hudyat, sign na kailangan kamustahin ninyo ang relasyon nyo. Yun. Magsasabi naman, para ka naman paranoid, hindi. Mag-usap ng tapat at humingi ng gabay. Yan. Magtanong, ano ba mga mali? Diba? Ano ba mga mali natin? Nagbago na naman itong aking music. Tingnan mo muna. At mga paalala sa mga sa mga kinakaliwa, tandaan daw natin, hindi ikaw ang mali. Arby, ayusin mo. Hindi ikaw ang nagkamali doon kung siya ay umayaw, di ba? Hindi ikaw ang may kasalanan sa pagkakamali ng iba. Tandaan natin, kung siya nagkamali, ang panluloko ay desisyon. Kahit may problema sa relasyon, walang excuse para mangaliwa. Walang excuse para ikaw ay kumaliwa kung talagang seryoso ka, di ba? Tandaan natin, kung siya nagkamali, hindi ikaw yun, ha? Kasi minsan sinisisi natin ang ating sarili, halimbawa yung mga babae, kasi hindi yata niya ako gusto, kasi hindi na ako ganito, hindi na ako ganyan, di ba? Yung mga ganong klase. Ang panluloko ay isang desisyon ng isang tao. Kahit may problema sa relasyon, walang excuse para ikaw ay mangaliwa.
Diba? Walang inagaw kung walang nagpapaagaw. Pero may nananakit pa rin. Hindi lang third party ang dapat sisihin, kundi ang partner na hindi naninindigan sa relasyon. Kung ayaw mo na magsabi ng tapat, di ba? Kung ikaw ay naninindigan, naging tapat at nagmamahal ng buo, hindi ka talo. Yan. Pinili mo lang ang tama. Hindi ka obligado manatili kung wasak ka na. Love is not martyrdom. Hindi martir ang nagmamahal ay hindi martir. Tandaan natin yan. Ang nagmamahal ay hindi martir. Pwede mong piliin ang katahimikan kaysa paulit-ulit na sakit. Ang sakit kasi ng puso natin at ang isipan natin, medyo matagal, pero naghihilom yun. Naghihilom po yun. Kaya't ibaling natin yung attention natin sa iba. Diba? Alam natin masakit, pero talagang ganun. Diba? At least nalaman mo sa simula pa lang. Diba? O kung ikaw naman ay pareho, kayo mag-asawa naman. Di ba? Ang sinasabi natin, kasi mas madali sa maghiwalay ang mag-own pa lang. Pero yung kayong dalawa ay kinasal at nagsasama, may anak, may gano'n, yun ang mas masakit. Di ba? Dahil sa Pilipinas, wala namang diborsyo. Mahal namang magpaano, di ba? Magpawala nga ng gano'n eh. At medyo, Harvey, just moving tayo dito, Okay, at sabi nga, hindi mo kailangan bumalik sa kanya para mapatawa. Pwede kang manghilom ng hindi muling Anak ang madalas naiipit, kaya pilitin mo maging matatag. Yan, yung mga mag-asawa na, ay iipit po dito ang inyong mga anak. Kaya piliting maging maayos, di ba? Maging maayos ang lahat-lahat. Kasi mahirap po na maaanuhan natin ay ang mga bata. Di ba? Yan. At lalo na naman, doon sa mga nangangaliwa dyan, dapat ingatan din ninyo at huwag mabubuyon. Para sa mga anak, huwag mong hayaang ang sakit mo ay maging sugat nila. Doon sa mga naiwan, halimbawa, hindi, sa nangangaliwa, hindi pa naman tapat na umalis talaga. Ingatan nyo na pati ang mga bata ay mapasama. Kung ikaw ay may sugat na nararamdaman, ibig sabihin, huwag mo nang idamay pati ang mga bata. Yun. Kasi dadalahin din nila yan. Tayo pa rin ang huwaran nila sa pagmamahal. Diba? Ang mga babae lalo. May buhay pang matatapos ang isang masamang relasyon. Tandaan nyo ha, hindi lahat ng hindi maganda ay puro hindi maganda sa buhay mo. May panahon din na tayo ay maghihilom ang ating nararamdaman at pipili ka talaga ng nararapat sa iyo. Nasaktan ka nga, di ba? Nasaktan ka. Pero, di ba? Babangon ka at babangon. Maniwala ka lang sa sarili mo. Yun di ba? Hindi ka nag-iisa. Maraming dumaan sa ganyang yugto. Ay, naku po. Sabihin ko sa inyo, napakarami niya. Huwag mong kimkimin mag-isa. May kaibigan ka, may counselor at komunidad na pwedeng tumulong sa iyo. May kaibigan ka nga di ba mga kaibigan? Pero tingnan mo pa rin ako maganda. At lagi po natin tatandaan, sa dulo ng lahat ng sakit, may liwanag pa rin. At kung di ka pinili ng taong mahal mo, piliin mo ang sarili mo. Yun, napakaganda. Diba? Alam natin masakit yun talaga. Masakit ang lokohin. Diba? Mas masakit na magkasama pa rin kayo, niloloko ka niya. Diba? Isang sakit na lang, sige, bubala ka na sa buhay mo. Diba?
Mga ganong klase. Doon naman sa mga manluloko, maawa kayo doon sa mga niloloko nyo pareho. Diba? At syempre, yun po yung ating paalala natin sa mga ngaliwa. Sa mga kaliwete, di ba? At lagi po natin tatandaan, kayong niloloko ay wala sa inyong kasalanan. Ang iba kasi talaga namang mahilig lang na tumingin pa sa iba. Yun yung mga ganun di ba? So, yan po ang aming paalala sa inyo dito sa ating Usapang Kaliwaan. Muli po, bukas baka makarinig pa rin kayo ng ibang mga sulat. Sulatan niyo po kami para maanuhan natin Kung gusto po ninyo, bibigay namin sa inyo. Saan ba sila pwedeng sumulat sa atin, RB? Kakampi online? Oo. Sumulat kayo sa amin o kaya dun sa aking Gmail, sa Gmail ko po, 'di ba? Ito ay mafenicodemus778@gmail.com. Okay? Ayan po ang usapan natin ngayon Usapang Kaliwaan, 'di ba? Ang sinasabi nga natin, bago pa kayo makipagrelasyon, tingnan na, mas maganda, matagal kayong mag-on bago kayo lumagay sa tahimik. Diba? At least mas kilala nyo ang bawat isa. Yun nga ang iba ang tagal-tagal nila, diba? Katulad nung dalawang artista, pagkatapos ng kasal, ilang panahon lang naghiwalay dahil nakita ang pagkakamali. May mga pagkakamali doon nakikita, diba? Yung mga ganon. Kaya kailangan talagang mag-usap kayo, magkwentuhan tungkol sa buhay-buhay, anong ugali niya, anong ugali nun. Diba? Yung mga ganon. Magkwentuhan kayo sa ganong klase. Magulihan ng loob at mga gawi, yung hobby, mga gusto mong gawin at ayaw mong gawin. Ganun ka rin naman, girl or boy, di ba? Iyon ang gusto natin. At lagi kayo nag-uusap tungkol sa mga plano. Di ba? At syempre, wag naman masyadong possessive naman ang bawat isa sa inyo, di ba? Kailangan magulihan ng kalooban sa bawat isa. Muli po, ayan po ang ating Usapang Kaliwaan. Ito po ang inyong lingkod, Fenicodemus, para sa ating Kakampi Online, Usapang Kaliwaan.